Maaga nga ako umalis kasi chinat ako ng mga pinsan ko. Paniguradong namimiss nila si madam. Minsan lang ako didisturbuhin ng mga yun. Minsan lang din magparamdam. Yun nga lang, puro parinig sa GC. Pagdating ko nga, nakaabang na sila dito sa daan. Sabi ko na nga, gagawin akong driver ng mga to. Ang swerte kasi sinundo pa talaga sila ni madam. Sila na din yung nagplano. Maliligo daw ng dagat. Wala namang baon, maski tuyo. Buti na lang si madam laging may dalang bala. Kaya dumaan muna kami dito sa palengke para bumili ng isda. Pwede na tong pang-ulam tong isda. Hindi naman maarte tong mga pinsan ko. Siyempre, bumili na din ako ng mga ricados. Ang planong isdang uulamin. Nadagdagan pa dito sa lechong manok na to. Ewan ko kung may dalang kanin tong mga pinsan ko. Pwede na siguro tong tinapay i-partner sa ulam. Wala ding dalang baso at kutsara tong mga pinsan ko. Maski plato. Kaya napabili na lang si madam dito sa 7-Eleven ng mga disposable utensils. Hindi daw malunok yung mga kinakain nila kung wala daw panula. Kaya bumili na din si madam ng soft drinks. Matutuloy na talaga tong padagat namin kasi kinumpleto na ni madam yung mga dapat dalhin. Sus, buti na lang talaga nakapinsan kayo ng madam. Kung hindi, magtitiga na lang talaga kami dun sa dagat nang wala man lang laman yung tiyan. Pwede naman na maligo ng dagat ng walang baon. Yun nga lang, gutom yung kinalabasan. Yung naambag lang ng mga pinsan ko, yung kagandahan at kagwapuhan lang nila. Walang dalang baon pero kumpleto yung dalang outfit. Nakarating nga kami dito ng matiwasay at safe. Siyempre, si madam yung driver. Hindi na nga kami nag-rent ng cottage. Etong lamesa na lang. Kasi mukhang naubusan na tayo ng budget, no? Mukhang maganda ngang maligo ng dagat ngayon. Ang ganda ng panahon, buti na lang talaga hindi kami inulan. Mukhang stress yung mga tao ngayon. Gustong mag-relax kaya madaming napadpad dito. Inassemble din namin tong tent naming dala. Tapos inumpisahan na din namin tong ihanda yung mga dapat lulutuin. Etong mga pinsan ko hindi pala nag-breakfast kaya mga gutom na. Sana pala yung luto na lang yung binili para diretso kain na. Tulong-tulong na nga kami dito para maluto kaagad. Eto nga ang nabiling hotdog sa 7-Eleven. Sinimula ng minekos-mekos. Buti na lang yung pinsan kong humabol papunta dito. Nakadala ng kanin. Sabi na nga yung planong dalhin ng mga pinsan ko hanggang plano na lang talaga. Etong hotdog at isda, iihawin daw. Kaya sinimula ng hiwain ng pinsan ko. Pagkatapos mahiwa, binanlawan nga muna dito sa dagat. Nagmumukha tuloy yung bagong huli tong isdang to. Sabi ko nga sa pinsan ko, wag nang timplahan kasi maalat na yung tubig sa dagat. Abay, niligo ba naman yung magic sarap sa isda? Buti na lang talaga may libreng ihawan dito. Nasobrahan sa plano kasi itong mga pinsan ko. Kung walang ihawan dito, kakain talaga kami ng puro hilaw. Ang una nga naming inihaw itong isda, pero nagbago yung isip ko. Isabay-sabay na lang namin tong iihawin lahat. Pati din itong nabiling marshmallow sa 7-Eleven. Etong hotdog, sinabay na din sa pag-ihaw nitong isda. Kaya hindi lang to lasang hotdog, kundi lasang isda na din. Binantayan na nga namin tong inihaw na isda para hindi masobrahan sa sunog. Lagi ko nga chinecheck sa ilalim, kaya durog na talaga tong isdang to. Eto din kasing si madam, nagmamarunong din. Wala namang ginawa kundi magsunog ng pagkain. Naghanda din sila ng gagawing sausawan dito sa mga inihaw. Diba sakto sa pagkasunog tong isdang to? Pero ang importante, maluto lang tong mga kakainin namin. Sa wakas, makakain na din kami. May spaghetti pababa pala to silang dala. Buti na lang talaga natuloy tong padagat namin. Ang sarap sa pakiramdam na nakabanding ko tong mga pinsan ko. Mukha lang talaga kaming tanga pero nagkakasundo kami ng mga to. Nag-camping sa tabi ng dagat. Ito yung trip ni madam ngayon. Pero sa totoo lang, nagdala lang talaga si madam ng tent para sa mga alaga niyang pusa. Di baling mainitan si madam, wag lang tong mga anak niya. Talagang bumaba pa kami sa bundok para lang maligo ng dagat. Kakaligo pa lang, nangingitim na tong mga pamangkin ko. Lagi nyo kasing sinasabi na lagi na lang kaming sa bundok. O eto na, dito na kami sa tabing dagat. Kasama ang buong angkan. Kanina pa pala gustong maligo tong asong to. Kaya sumama na din sa mga pamangkin kong naglangoy-langoy sa dagat. Abay, in-enjoy niya talaga yung bakasyon niya. Malapit lang to sa amin, kaya nagbangka lang kami papunta dito. Mas mabuti talagang hindi to plinano kasi paniguradong matutuloy. Ang mga dala naming prutas, abay sinimula na naming minekos-mekos. Gagawin pala namin itong fruit salad. Binalatan tapos hiniwa-hiwa lang namin. May saging na at abukado, kulang na lang yung mangga. Kaya pala wala ng mangga kasi sinimula ng minukbang ng auntie ko. Binuhusan ko na nga ng pampalasa at pampasarap. Pwedeng-pwede na, fruit salad ng tignan. Tapos hinalo-halo lang ni madam yan, oh. Dahil nga sa katangahan ni madam, natapon yung condense sa lamesa. Para hindi masayang, ipalaman na lang sa sandwich yan. Abay, tikman mo na yan madam para maniwala silang masarap talaga.
Bukod sa mga prutas, may dala din kaming fresh na isda. Sinimula na nga tanggalan ni Papa ng lamang loob. Nilagyan lang namin ng asin tapos sinugba na namin kaagad. Binantayan na nga ng pinsan ko, baka masunog pa. Meron din kaming kunting karne na sinugba. May baon din kaming nilagang itlog, nilungag na saging, gulaman na palami. Eto nga din gawang fruit salad ni Madam. May palong life pa kahit wala namang birthday. Matik na ang naluto yung isda. Kanina ang lalaki nitong pusit. Nung sinugba at naluto na, biglang sumiksi. Para ma-plaster yung mga pagkain namin, nanguha kami ng dahon ng saging sa di namin tanim. In-arrange talaga ni Ate Jessin yung mga pagkain sa lamesa. Pati na din itong sinugbang isda, pinwesto na sa lamesa. Mukhang masarap na naman yung kainan namin ito. Meron pang tagabugaw ng langaw oh. Hindi pa ito kumpleto, may kulang pa. Kanina pa naghahanap yung mga pamangkin ko sa watermelon. Kaya eto, pinahiwa ko na sa pinsan ko. Tapos, dinisplay na ni Ate Jessin dito sa lamesa. Maya-maya niyan, ubus na yan. Tinadtad na din pala itong sinugbang karne. Pagkahiwa, pinwesto na kaagad dito sa lamesa. Abay, kumpleto na tong imumukbang namin. Siyempre, nagdasal muna kami para madaming pang blessing na dadating. Thank you, Lord! Hindi na kami makakapaghintay, kainan na! Naku, madami-dami na naman tong makakain si Madam. Ang sarap-sarap pa namang kumain lalo na pag nasa tabing dagat. Kaya mapapalamon si Madam ng bongga. Kanina pa nga ako natatawa dito sa mga kasama ko. Ang puputi ng mga muka dahil sa sunscreen. Sarap magchismisan din dito sa tabi ng dagat. Pagkasarap-sarap ng buhay. Tambay-tambay muna tapos kwentuhan dahil busog na. Matutulog na sana ako. Kaya lang, narinig kong may nag-uusap sa baba. Alam nyo naman, si Madam chismosa yan. Dahil hindi pa naman ako inaantok, bababa muna ako saglit. Sisilipin ko lang naman sana. Pero na-curious ako sa pinagagawa ng mga angkan ko ba. Abay si nanay, kahit maghating gabi na, magluluto pa din ng budbud. Special daw to kasi nilagyan niya ng cheese sa gitna. Paniguradong ito yung cheese na natira na nilagay sa ref. Dahil onti na lang, kaya tinipid niya talaga para lahat malagyan ng cheese. Abay, masarap talaga to. Birthday kasi ng pamangkin ko kinabukasan. Kaya pala busy na to sila. Pati yung auntie ko nagluluto din sa labas. Tinignan ko nga kung ano yung niluto nito. Kasi kahit umuulan, hindi talaga nagpapatinag. Nakita ko ngang takuri pala tong ginamit niyang lutuan. Abay, nagluto pala ng puto na kamunting kahoy. Ang galing ng strategy sa ginamit na lutuan. Nung may naluto na siya, eto nga, ipapatikim sa akin kung masarap ba. Tikim lang yung pinag-uusapan pero minukbang na ni Madam. Kinabukasan nga, maaga akong ginising ng pamangkin ko. Sinabihan lang naman ako na bumaba na kasi aalis na daw kami. Hindi naman sinabi kung saan kami pupunta. 3 beses na tong pabalik-balik sa kwarto ko kaya bumangon na ako. Bumili nga muna ako ng cake para ibigay ko sa pamangkin kong magbe-birthday. Kahit cake lang yung ibigay mo nun, masaya na yun. Tapos, dumiretso na nga kami sa venue na kung saan yung pamangkin ko na magbe-birthday. Pagpasok nga namin sa may entrance, pagkadami-daming tao, may dala-dala nga silang lechon na nakadapa na. Kaya kami, tamang tambay na lang muna sa labas. Pinauna lang muna namin sila. Baka kasi kukunat yung lechon, hindi pa sila makapasok. Pero maya-maya, nakakuha na din kami ng ticket. Binida ko nga yung mga senior citizen kong dala para makakuha ng discount. Pagkapasok nga, hinanap kaagad namin yung cottage. Naku, nasa pinakadulo pala. Nung nakita ko nga itong banner na happy birthday, eto na talaga yun. Sinalubong nga kaagad ako nitong saging at ginamos. Tumulo kaagad yung laway ko pagkakita nito. Hindi ko mapigilan na hindi malang tikman ba. Bago nga maliligo itong auntie ko sa swimming pool, nagpalagay nga ng sunblock sa mukha. Ayaw magpalagay sa liig, talagang sa mukha lang daw. Kaya dinamihan ko na nga sa paglagay nitong sunblock. Madami pala tong handa tong pamangkin ko. May ulo pa ng dinosaur dito na nakanganga. Hindi na sila nagluto, nag-order lang sila ng mga food package. Dahil nakapwesto na to sa lamesa, talagang kainan na to. Pero bago niyan, kakantahan muna namin to ng happy birthday. Naku, 4 years old na pala to. Ang bilis ng panahon. Pinawish nga muna namin bago namin pinablow yung candle. Malay natin, magkatotoo tong wish ng batang to. Habang dinadasalan nga ni tatay yung pagkain, meron talagang batang hindi nagpapatinag sa lamon. Kami nagdadasal pa lang, eto kumakain na. Eto talaga yung pinaka-the best sa birthdayhan, ang kainan. Wow! Sarap talagang kumain, lalo na pag may ulo ng lechon na nakanganga. Kumakain na nga ang lahat at hindi nagpapahuli itong si Madam. Abay, first honor yan lagi sa kainan. Pagkatapos kumain, ligo kagad sa swimming pool.
Hindi talaga nagpapatinag tong maangkan ko sa picture-picture ba. Paniguradong iba na yung lasa ng swimming pool na to. Lalo na pag madami ang naliligo. Kanina lang malamig-lamig to, ngayon mainit-init na. Eto talaga yung request ng pamangkin ko sa birthday niya. Ang maligo nga daw sa swimming pool. Pero parang si madam yung mas nag-i-enjoy ba. Ang nangyari tuloy, mas nag-enjoy pa si madam kaysa sa mga pamangkin niya. Parang ang ayaw pang umuwi ni madam eh. Pero yung maangkan niya nag-aya ng umuwi. Hindi naman pwedeng magpaiwan si madam kasi siya yung driver. Dumaretso na nga kami sa pag-uwi kasi itong mga pamangkin ko, abay nakatulog na. Napagod sa kakalangoy. Hindi ka pa pwedeng mag-relax madam kasi ikaw yung driver ngayon.